Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko na sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan, at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Magnilay po tayo. Sa atin pong mabuting balita, mararamdaman natin ang bigat ng damdamin ng mga alagad. Paalis na si Jesus at ang kanilang puso ay nababalot ng lungkot at takot. Ngunit sa gitna ng kalungkutan, ibinunyag ni Jesus ang isang mahalagang katotohanan. Ang kanyang pag-alis ay hindi pagkawala, kundi daan para sa mas dakilang biyaya, ang pagdating ng banal na Espiritu. Ang pag-alis ni Jesus ay para sa ating kapakanan. Hindi madali ang mawalay sa isang minamahal, lalo na kung siya ay naging gabay, guro at kaibigan. Ngunit sinabi ni Jesus, "Para sa inyong kapakanan, kaya ako aalis." Napakahalaga nito sapagkat ang Espiritu Santo ay magiging kasama ng bawat mananampalataya, saan man, kailanman. Meron pong 3 gawain ng Espiritu Santo. Unang-una, magpapatunay tungkol sa kasalanan. Ang tunay na ugat ng kasalanan ay ang hindi paniniwala kay Jesus. Kapag hindi tayo nananalig sa Kanya, nawawala tayo sa tamang landas. Ang pangalawa po, magpapatunay tungkol sa katuwiran. Sapagkat si Jesus ay babalik sa Ama, ang Kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ang patunay ng kanyang banal na pagkatao. Ang pangatlo po, magpapatunay tungkol sa paghatol. Sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ay nahatulan na, sa madaling salita, ang tagumpay ay nasa Diyos, hindi ang kadiliman ang huling salita, kundi ang liwanag ni Kristo. Ang pagninilay po, sa gitna ng kawalang katiyakan, pinapaalala sa atin ang Ebanghelyo na hindi tayo iniwan ni Jesus. Ang Espiritu Santo ang nagpapatunay ng kanyang presensya sa ating buhay. Tanungin natin ang ating sarili. Nakikinig ba ako sa bulong ng Espiritu? O baka natatakpan ito ng ingay ng mundo? Ang paanyaya po sa araw na ito, at manalangin tayo na magkaroon ng bukas na puso sa kilos ng Espiritu Santo. Huwag tayong nanatili sa kalungkutan dahil sa Espiritu. Tayo ay binibigyang lakas upang mamuhay sa katotohanan at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat po sa pangakong hindi mo kami iiwan. Sa pagdating ng Banal na Espiritu, kami ay patuloy mong ginagabayan. Buksan mo ang aming puso upang marinig ang kanyang tinig at mamuhay kami ayon sa iyong katotohanan. Sa gitna ng lungkot at takot, turuan mo kaming magtiwala na ikaw ay laging kasama. Amen.